Nilinlang na nga ni Carlos ang lahat-lahat ay napaniwala niya. Ngunit itong si Annalyn ang bukod tangi hindi naniniwala sa kanya, hindi pa rin ito kampante kahit na naging masaya na nga itong si Aling Diyosa. Dahil sa wakas nagbati na nga itong si Lynette at itong si Carlos at tiyak na matutuloy na ang kasal. Subalit itong si Annalyn ay nagmumukmok sa isang tabi at tila baga mabigat pa rin ang kanyang kalooban dito kay Carlos. Nakita nga ni Harry at itong si Doc Lindon na ito nga si Annalyn ay nakaupo sa tabi at kumakain na naman ng stiko. Batid sa kanyang mukha na nalulungkot ito at tila baga may dinaramdam. Kaya hindi naiwasang lumapit ni Harry. Dito nga, tinanong siya kung ano na naman ba ang bumabagabag sa kanya. Dito na nga diniretso niyang sabi na hindi pa rin siya mapakali at kampante dito nga sa tatay ni Harry. Sinabi naman ni Doc Lindon na nakita niya nga itong si Doc Carlos na umiinom at batid niyang sincere ito at talagang affected siya na sabihin na hindi na nga matutuloy ang kasal kaya nagawa nitong mag-inom. Sinabi nga ni Harry na bakit hindi niya kayang bigyan ng chance ang kanyang daddy na si Carlos. Kung totoosin daw, kayang-kaya niyang pigilan ang kanyang daddy kung gugustuhin niya. Subalit, iniisip niya kung si Tita Lynette daw ang makapagpasaya sa kanyang daddy ay bakit daw hahadlang pa siya. Mas gugustuhin rin naman niya na makitang masaya ang kanyang daddy kaysa nalulungkot ito at nag-iisa. Napag-isip-isip nga ni Lindon na tama naman ang sinabi nitong si Harry. Kaya sinabi niya na kailangan bigyan ng chance itong si Doc Carlos. Samantala, nagkita nga itong si Nerissa at itong si Moira sa isang mamahaling restaurant. Dahil nga nagbunyi itong si demonyetang Moira dahil sa wakas siya na naman talaga ang reyna ng Apex at ipinagpasalamat niya na muli niyang nabawi ang naturang Apex. Init nga ni Nerissa na hindi daw mabubuo ang naturang kaharian kung wala daw ang king. Sabalit piniit ni Moira na hindi niya kailangan sa ngayon itong si RJ dahil sa kanya masaya na siya na makuha ang gusto niya, itong ang pagharian ng Apex. Maya-maya pa nga sa kanilang pag-uusap ay bigla na lamang dumating itong si Lynette kasama nga itong si Diyosa para nga sa food tasting. Tuwang-tuwa nga itong si Diyosa dahil sa wakas matutuloy na rin ang inaasam na kasal niya dito kay Lynette at kay Carlos. At sinabi nga nito na hindi nga daw siya kumain ng umagahan dahil inaantay niya talaga ang food tasting. Kaya naman gutom na gutom siya at takam na nasimulan ang food tasting. Samantala sa kabilang lamesa naman napatingin itong si Moira na tela baga may binabalak na naman na kasamaan. Sinabi ni Nerissa na ayaw na niya ng gulo at ayaw niyang madamay pa kung ano na naman daw ang iniisip nitong kanyang amigang bruha. Sinabi ni Moira na kating-kati lang daw ang kanyang mga kamay at gusto na naman niya. Napaglaruan nga itong si Moira. Simula na nga ang food tasting at nasasarapan naman sila sa kanilang mga tinikmang potahe. Maya-maya pa nga ay bigla na lamang may naamoy silang malansa at kakaibang amoy. Tinanong nga nitong si Diyosa kung naamoy din ba niya. Nang mabuksan nga ni Diyosa ang kabilang plato, dito nga tumambad sa kanila ang malansang amoy ng isang pugita na tila hilaw pa at may dugo-dugo pa. Maya-maya pa nga ay lumitaw na nga itong bruha at sinabi ni Moira na ang pagkain yun ay presensya niya. Dahil yun talaga ang gusto niya mangyari sa wedding ni Lynette, ang magkaroon ng madugong kasalan. At nababagay daw umano ang mga malansang pagkain sa kanya at mga tira-tirang pagkain. Inis na inis nga si Lynette sa ginawa nitong si Moira kung bakit hindi pa rin sila. Tinatantana nitong si Moira ano pa ba daw ang gusto niyang mangyari
Kaya naman, sa kanyang pagkainis ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Sinabunutan nga niya itong si Moira at hindi naman paapi itong si Moira. Nagkagulo-gulo na nga sa loob ng restaurant. Maya-maya pa nga ay dumating na nga itong si RJ upang isaklolo nga itong si Lynette. Maraming mga salitang sinabi si Moira dito kay Lynette. Minamaliit niya ito at sinabihan na hindi na babagay kay Lynette ang mga pagkain na class dahil wala umano itong kaklas-class. Ang nababagay umano na menu para sa kanyang kasal ay yung mga sardinas o kaya mga tira-tirang pagkain. Dahil mababang uri lang daw siya na babae at isa daw siyang hamak na isang kabit lamang. Hindi nagustuhan ni RJ ang mga sinasabi nitong si Moira. Sinakal nga niya ito at gulat na gulat si Lynette sa kanyang mga nangyari. Sabay ng pagkasakal niya ay pinilit niya si Moira na pirmahan ang daladala nitong annulment dahil ayaw na niya na makita ang pagmumukha ni Moira at gusto na niyang tanggalin ang pagiging tanyag nito dahil puro nakakahihiyan ang ginagawa niya sa kanyang asawang si RJ at nawawalan na nga ito ng respeto.